Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, mainit na usapin pa hanggang ngayon ang mga maanumalyang flood control projects. Bilyong-bilyong piso ang inilaan ng ating pamahalaan para sa mga ito, pero lubog pa rin sa baha, matinding baha, ang maraming lugar tuwing umuulan at tuwing bumabagyo. Isa sa mga ugat nito ang lantarang pagnanakaw sa pondo ng bayan na nagsisimula raw sa pagtukoy sa mga proyekto at programang naglalaan ng pambansang budget o GAA. Kaya magandang hakbang ang ginawa ng Kamara na pasalihin sa pagbusisi sa budget ng gobyerno para sa susunod na taon ang mga civil society organizations. Sa unang pagkakataon, binigyan ng Kamara sa pangunguna ni House Speaker Martin Romualdez ng kopya ng 2026 National Expenditure Program ang mga CSO. Kabilang sa mga grupong ito ay ang Caucus of Development NGO o CODE-NGO, Jesse Robredo Institute of Governance, at ang Philippine Legislators Committee on Population and Development. Ang magsisilbing mga mata natin na napakasalimuot na proseso ng pagbabudget. Itinuturing itong tugon ng Kongreso sa panawagan para sa pagbabudget na bukas sa pagkilatis ng publiko matapos ang kontrobersyal na 2025 budget na kung saan may mga pondong inilipat o tuluyang tinanggal. Tumataginting na 6.7 trilyong piso ang inihaing budget para sa taong 2026. Mas mataas ito ng 7.4% sa budget ngayong 2025 na nasa 6.3 trilyong piso. Mahalagang nababantayan natin ito, kaya't mabuting nariyan ang mga CSOs na bihasa sa proseso ng pag-budget ng gobyerno. Sabi pa naman ng Administrasyong Marcos Jr., prioridad ng budget para sa 2026 ang mga tinatawag na essentials o mga bagay na mahalaga para itaguyod ang mga batayang karapatan ng mga Pilipino. Kasama sa mga essentials na ito ang edukasyon, serbisyong pangkalusugan at ang pagkain. Abay, walang flood control projects? Maging makahulugan sana ang maging papel ng mga civil society organizations sa budget process. Hindi lang sana sila palabuti sa isang seremonya. Hindi man sila makaboboto sa mga bagay na kailangang pagdesisyonan, bigyan sana sila ng pagkakataong magtanong bilang mga resource persons, humingi ng paliwanag at magbungkahi. Para magawa ito, mabilis dapat ang kanilang access sa kritikal na impormasyon tungkol sa budget. Ang mga dokumentong naglalaman ng mga impormasyong ito ay dapat madaling magproseso at makilatis. Sabi nga ng budget watchdog na Social Watch Philippines, in the face of persistent issues of misuse of public funds, the people need timely and complete access to budget documents. Kung totoong walang itatago ang mga mambabatas at itinatago, dapat kasama ng CSOs sa bawat hakbang na gagawin ng mga mambabatas. Mahalagang siguraduhin natin na ang bawat pisong ipinagkakatiwala natin sa gobyerno ay napupunta sa dapat paggastosang serbisyo para sa taong bayan. Galing kasi ito sa buwis na iniambag natin. Ipinahihiwatig nga sa Catholic social teaching na popular ng progresyo na ang pagbabayad ng buwis ay hindi lamang pagsuporta sa mga programa at proyektong tutulong sa mga nangangailangan o mga dukha. Ito ay nagpapakita ng kahandaang tulungan ang gobyernong mapalawak ang mga ginagawa nito para sa kaunlaran ng taong bayan. Kung nararapat lamang na may say tayo sa budget na gagamitin ng pamahalaan, trabaho na dapat ito ng mga kongresista natin bilang mga inihalal nating kinatawan sa Kongreso. Pero mas maigi na nga siguro na may mga civil society organizations. Dagdag na bantay sila sa kung paano inilalaan at ginagamit ang kaba ng bayan. Mas maraming matang nakatutok sa budget, mas mababawasan ang oportunidad para sa tinatawag nating korupsyon.
Masusubukan natin ito ngayon sa budget para sa 2026. Tingnan natin kung mababawasan ang mga maanumalyang proyekto, lalo-lalo na dyan sa DPWH. Kaya mga kapanalig, sa pagbabantay sa pera ng bayan, kailangan tayo'y manatiling gising, laging handa, mulat, malinaw ang isip. Sabi nga sa unang sulat sa Thessalonica 5:6, tinutulungan tayo rito ng mga CSOs na tatayong mga mata ng taong bayan. Makiisa po tayo, sabi nga, eternal vigilance, kapanalig, ang presyo ng demokrasya. Magbantay po tayo, makialam, makisangkot. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.